Minsan sa buhay, may mga pagkakataon tayong nadarapa. At kahit nakararanas tayo ng matinding kahirapan, ang mahalaga ay natututo tayong muling bumangon. Ako si Alan Villanueva at ito ang Recovery Bridge. Sa programang ito, sisilipin natin ang mga kwento ng ating mga kapwa na minsang napadpad sa madilim na landas ng ipinagbabawal na gamot at kung paano nila muling natagpuan ang liwanag. Kasabay nito, bibigyang linaw natin ang mga isyung kaakibat ng adiksyon at bibigyan ng mukha ang mga biktimang patuloy na nagsusumikap makatawid tungo sa bagong pag-asa. Pero ano nga ba ang adiksyon? Medyo ilagang mga tao kapag pinag-uusapan ang paksang ito. Kung mahahapyawan man, madalas na may kaakibat itong panghuhusga. Pero hindi dapat ganon. Maaari nating tignan ang adiksyon sa dalawang hiwalay na aspeto. Sa usaping medikal at sa usaping personal. Sa aspetong medikal, dapat tignan natin ang adiksyon bilang isang sakit o karamdaman. Pero paano? Kapag gumagamit ang isang tao ng droga, naaapektuhan nito ang natural na balanse ng utak. Binabago nito ang paraan ng ating isip sa pagdedesisyon, memorya, at kontrol sa sarili. Unti-unti, ang katawan ay hindi na gumagana ng normal nang wala ang substance. Kaya't lumalabas ang matinding cravings at hirap kapag biglang huminto. Ito ang tinatawag na withdrawal. At tulad ng ibang sakit, may tamang gamutan para dito. Hindi sapat ang lakas ng loob o simpleng pagpipigil lang. Kailangan ng medikal na proseso. Una, may detoxification para sa ligtas na pagtanggal ng substance mula sa katawan. Kasunod nito, therapy at counseling tulad ng cognitive behavioral therapy o family therapy para matulungan ang pasyente na baguhin ang kanilang mga pattern ng pag-iisip at kilos. Sa ilang kaso, may gamot din na ibinibigay para mabawasan ang cravings at mapagaan ang withdrawal. Dagdag pa rito, mahalaga ang rehabilitation programs at support groups upang matulungan ng tao sa long-term recovery at iwas relapse. Kaya kung tatawagin natin itong sakit, dapat lapitan din natin ito ng may malasakit at tamang lunas. Hindi panghuhusga. At bakit naman personal? Wala naman sigurong gigising isang araw na ang pangarap ay maging adik. Kadalasan, may mga pinagmumulan itong mas malalim na dahilan. Una, may lack of proper education. Kung kulang ang kaalaman tungkol sa risks at consequences ng drugs, mas madaling isipin na temporary relief lang ito o panandali ang pagtakas sa problema. Ikalawa, may mga personal na problemang mabigat dalhin tulad ng kahirapan, problema sa pamilya, trauma, depression o matinding stress. Sa ganitong sitwasyon, droga ang nagsisilbing instant na solution kahit panandalian lang. Ikatlo, may environmental and social factors. Kapag napapalibutan ng maling impluwensya, peer pressure, at may kakulangan sa support system, mas nagiging vulnerable ang isang taong mapunta sa maling landas. Kaya makikita natin na ang addiction ay hindi lang simpleng kahinaang loob o maling choice. Resulta ito ng maraming factors gaya ng kaunting kaalaman, unresolved personal struggles, at masasamang impluwensya ng nakapaligid sa kanila. At dito, mahalaga ang intervention. Hindi lang medical treatment, kundi pati education, emotional support, at community care para makabalik sila sa tamang landas at makatawid tungo sa pag-asa. Dito sa Recovery Bridge, naniniwala kami na hindi dapat katakutan o pandirihan ang usapin ng adiksyon. Mas dapat natin itong pag-usapan,
unawain at bigyan ng mukha. Layunin ng programang ito na ipakita na ang adiksyon ay may kasagutan at may pag-asa sa likod ng dilim. Kaya't sa bawat episode, makakasama natin ang mga taong minsang naging biktima ng droga, mga dating naligaw ngunit nakabalik muli sa tamang landas. Ibabahagi natin ang kani-kanilang unique stories of recovery and success at kung paano nila unti-unting tinalo ang adiksyon. Hindi lang sila, makakasama rin natin ang mga eksperto, advocates at mga doctors na magbibigay linaw sa medical, psychological at social dimensions ng recovery. Sa pamamagitan nito, nais naming ipakita na ang rehabilitation ay hindi lamang tungkol sa paggamot, kundi sa pagbabalik ng dignidad ng pamilya at ng pangarap. At higit sa lahat, ang programang ito ay nagsisilbing paalala. Kung ikaw o may kakilala kang nahihirapan, huwag kang matakot humingi ng tulong. Ang Recovery Bridge ay nandito upang hikayatin ka na ang recovery ay posible at ang bagong simula ay kayang abutin. Kung ang adiksyon ay isang mabigat na hamon, ang tanong ngayon, paano tayo makakatulong? Una, magsimula tayo sa tamang kaalaman. Kapag naiintindihan natin na sakit ang adiksyon, mas madali rin itong lapitan ng may malasakit, hindi panguhusga. Ikalawa, matutong makinig. Para sa mga nalululong, malaking bagay ang may taong handang umunawa. Hindi para husgahan, kundi para ipadama na hindi sila nag-iisa. Ikatlo, i-guide sila sa tamang lunas. Hindi sapat ang pangaral o pagbabawal. Importante na may tamang proseso. Mula detoxification, rehabilitation therapy, hanggang counseling. At higit sa lahat, maging kasama sila sa laban. Ang recovery ay hindi palaging tuwid na daan. May mga pagkakadapa, pero mas nagiging magaan ang paglalakbay kapag may suporta mula sa pamilya at sa komunidad. Dito sa Recovery Bridge, naniniwala kami na ang tamang gabay at komunidad ay laging posible. Kung ikaw o may kakilala kang nangangailangan ng sistematikong suporta, handa kaming magbigay ng mga programang makatutulong sa mas ligtas at mas maayos na pagbabalik loob. Sa bawat kwento ng pagkakalugmok, may kasamang kwento rin ng muling pagbangon. At dito ipinaaalala ng Recovery Bridge na walang sino man ang nag-iisa sa laban ng adiksyon. Ako pong muli si Alan Villanueva at sana ay magsilbing paalala ang ating programa. Kung nangangailangan ka ng makakaagapay, tandaan, may tulong, may lunas at higit sa lahat, may pag-asa. Hanggang sa muli, sama-sama tayong tatawid patungo sa mas maliwanag na bukas.